So, magandang umaga po. Parang nakalbo rin po ang kabilang kabilang. So, sana maya-maya tumubo po at patubuin pa ng Panginoon ng ating pananampalataya habang tayo patuloy na mananambahan. So, ang title po ng aking message sa umagang ito na kanina ko lang din tinapos dahil last Sunday hindi ko natapos dahil sa mga emergencies. The Commission of Transformation. And salamat kay Pastor Pong for substitution na biglaan nung Sunday. Hindi ko na napanood kasi hindi na rin tayo nakapag-record dahil marami rin po ang nawala na sa team sa multimedia. Tsaka sa audio rin and sa music team. But I pray that God, and I'm sure that God has spoken in many ways to all of us or all of you, brothers and sisters na nandito nung nakaraang linggo. So ipagpapatuloy po natin ang inumpisahan ng tema noong nakaraang linggo, which is transformed by the King, or in a more specific meaning would be being transformed. Kasi there's a sense na na-transform tayo ng Panginoon when we surrender our lives to Him. But we are also being transformed. Ito naman yung sa systematic theology pa or sa mga ibang mga categorization, sanctification. Yung paglago ng isang tao by being transformed. So yun po. Ngayon po, ang The Commission of Transformation, dapat nung nakaraang linggo, pero itutuloy ko siya ngayon dahil papahalagahan natin ang estadong ito ng isang Kristiyano na kung saan dapat lahat ng nagsasabing nananampalataya sila kay Jesus o tagasunod sila ni Jesus ay dumadaan sa proseso sa pangyayaring ito. Transformation. Bakit dapat, Kuya Kit? Or Pastor Kit? Ang unang sagot ko would be dahil ito sa tingin ko, sa totoo lang, ang sentro ng tinatawag ng maraming Kristiyano na The Great Commission. The Great Commission. Babasahin ko po sa inyo ang tinatawag na Great Commission ng mga Kristiyano. Hihilingin ko po kayong lahat na tumayo muna. At makikita po natin ito sa Matthew 28 verses 18. Umpisahan natin sa 18 dahil ito pong umpisa ng statement ni Jesus Christ. 18 to 20. Pero for context sake, basahin na po natin mula verse 16. Matthew chapter 28 verses 16 to 20. At ang sabi po dito ni Mateo na sumulat ng pangyayaring ito, babasahin ko mula sa NIV. Then, the 11 disciples, 11 na lang dahil nawala na si Judas, nagpakahudas na si Judas. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. Verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Makakaupo na po tayo muli, mga kapatid. Isang araw, nandun ako sa isang fellowship or / meeting with other pastors. Very recent lang ito. And isa sa mga medyo, hindi naman sobrang ahead, pero isa sa mga medyo mas experienced na pastor, tinanong niya ang isa sa mga nakasama naming younger pastor at sabi niya, what are the non-negotiables in ministry? Ano ba yung mga bagay sa ministry na hindi pwedeng mawala? Ikaw, bilang batang pastor, sa tingin mo, ano ang dapat naroon sa isang ministry? Na itong batang pastor, kaibigan ko to, ang sabi niya, marami siyang binanggit na bagay,
mga mahalaga, mission, ganito, ganyan. Tapos, mentoring, mini-mentor din siya dapat dahil bata pa lang siya. And discipleship, and stewardship, marami siyang mga binanggit na bagay. Sumagot itong nagtanong na pastor, sabi niya, you have forgotten one thing na non-negotiable, na dapat ito yung sentro ng Great Commission. Great Commission pa naman, nakalimutan mo. At ang sabi niya, evangelism. Nakalimutan mo yung evangelism. Ako na natawa sa usapan nila, sumingit ako ng pabiro. Sabi ko, pero di ba sabi niya discipleship? Tsaka missions? Tsaka sinabi niya discipleship, di ba? Hindi ba yan ang sinasabi sa tinatawag nating Great Commission? Now, pardon me kung lagi kong sinasabing tinatawag natin kasi wala naman sa Bible yung words na Great Commission. Tayo na ang naglagay nun. Mahilig tayo mahilig tayo mag-label bilang mga modern Christians. Wala namang sinasabing Great Commission sa Bible. Pero tinitignan natin siya as Great Commission kasi isa ito sa mga huling binitawang salita, huling binitawang utos ni Jesus, and definitely mahalaga ito. Kasi ito yung last will. Hindi nang namatay si Jesus, kundi nung bago siya umalis papunta sa langit. You have forgotten evangelism? Sabi ko, sabi niya, discipleship. Akala ko ba ang sentro ng Great Commission is go and make disciples. So, pabiro ko lang sinabi yun, pero gusto ko lang i-check na minsan, ang Great Commission ay nagiging Great Omission. Medyo corny na siya pakinggan sa akin, pero baka first time nyo marinig to. Pero lagi ko kasi narinig to sa mga pastor. Nagiging Great Omission siya. Bakit? Kasi nakakalimutan natin na ang utos ni Jesus is to go and make disciples. Ngayon sa umagang ito, we'll take another look. Palagi natin itong sisilipin, itong tinatawag natin na Great Commission using the lens of our theme, which is transformation or being transformed by the King. Madalas ang focus ng mga tao, ay mga Kristiyano, is about sharing salvation, which is important. Which is important. That's part of the ministry. Pero tapos na dun. Nakapag-share ng salvation, okay na. And everybody talks about salvation inside the church. We just talk about salvation, which is, yes, that's part of the mission. That's even part of the Great Commission per se, but it's not the whole package. Hindi ito yung kabuuan, especially kapag binasa natin yung Great Commission na tinatawag natin, we read yung mga words or phrases dito na instead of evangelism ang mabasa natin or salvation, ang mababasa natin are words like authority. All authority have been given to me. Disciples or making disciples. Baptizing. Teaching them to observe. And I am with you to the very end of age, my continuity. Now we will take a look at the Great Commission, another look, para makita natin that what is central, sa totoo lang, sa huling bilin ni Jesus, ay hindi lang evangelism. I'm not saying na hindi evangelism, pero hindi lang at hindi ito ang pinakasentro, kundi ang discipleship. And we all know that discipleship is not just para mag-enroll ka lang sa isang class na pagkatapos yan, disciple ka na. Or tapos ka na. Graduate ka na. You are a complete disciple of Jesus. Well, let's take a look at the parts of this Great Commission. Una, sabi ni Jesus, all authority has been given to me in heaven and on earth. Madalas, pag kinukot yung Great Commission, kinakaligtaan yan. Where in fact, ito ang basihan kung bakit may utos. Diba? Anybody na makakasulubong mo sa kalsada, tas hindi mo kakilala, tas sasabihin sa'yo, Brad, or
Sister, pwede bang patirahin mo ako sa bahay niyo for 3 days? Kasi hindi mo kilala. Hindi. Ito, inutos niya sa akin, sundin ko na. Hindi naman tayo ganun, di ba? Or like, pag sinabi, yung nakaupo ka sa isang park, tapos biglang may lalapit sa'yo na stranger, sasabihin, "Oy, sorry may nagawa kang pagkakamali, sumama ka sa akin, ikukulong kita." Susunod ka lang din ba? Siyempre hindi. Ang una mong tanong, sino ka ba? Bakit ako sasama sa'yo? Anong dahilan kung bakit mo ako inuutusan? O bakit mo ako hinuhuli? Hindi ba? Pero bakit tayong mga modern Christians, we forget this part. Nung sinabi ni Jesus Christ, all authority has been given to me. At kapag sinama man natin itong language na ito, madalas nakakaligtaan din natin o hindi rin natin alam kung ano ba ibig sabihin nitong all authority has been given to me. At bakit to sinabi ni Jesus? At anong ibig sabihin nito sa panahon nila at sa panahon natin ngayon? So, the first part of the Great Commission is about the authority given to Jesus. The authority given to Jesus. Dahil ito, mga kapatid, ang pundasyon. This is the foundation of the so-called Great Commission. That He can give us His command. That He can say, gumawa kayo ng mga disciples, preach about me, go into all the world. Why? Because all authority has been given to me. At ano ibig sabihin nun? Sa panahon nila, kapag nasa iyo lahat ng kapangyarihan at otoridad, sino siya? Yung boss sa trabaho? Yung tatay sa bahay? Yung sundalo sa isang kanto? O yung haring nakaupo sa trono? Yung haring nakaupo sa trono, yun ang may kapangyarihan at otoridad. Kaya lang, may twist. Dahil ang sabi niya, all authority in heaven and on earth. So hindi lang siyang hari na nakaupo sa trono ng isang palasyo sa isang lugar, kundi siya ang sinasabi sa buong Biblia na haring nakaupo sa buong kalangitan at naghahari siya sa buong sangsinukob. In heaven and on earth. He is not just an emperor. He is not just a king of another country or another empire. He is not just the leader of an association of nations, kung isipin natin sa panahon ngayon. But He is the king of the entire universe. Babalik at babalik ka talaga sa pagiging hari ni Jesus unless nakalimutan natin na ang ating pakikitungo sa Jesus, kay Jesus is first and foremost of Him being our King. Kasi sa mismong Great Commission, He reminds us, I am the King of all kings. Now do this. He's not saying, pakibuksan ng iyong puso. Please naman, kumakatok na ako na matagal na, pakibuksan ng iyong puso at papasukin mo ako. At baka naman sakaling masunod mo ako. Pag tinanggap mo na ako sa iyong puso. Hindi, He's not saying that. He's saying, kesa anumang ugali mo, kesa tanggapin mo ako o hindi, kesa ano pa man ang panahon, I am the King. I have authority in heaven and earth. Do this. Na wala siyang sinasabi. Wala siyang sinasabi. Kung ano mangyayari kung hindi mo gawin? Because that is not the point here. Because He is talking to His disciples who are in fact ready to obey Him. I'm just saying, mga kapatid, na ang kabigatan ng utos na ito, ang pundasyon ng utos na ito,
ay ang pagiging hari ni Jesus. It's always important to start here when we talk about the Great Commission, dahil dito nag-umpisa ang salita ni Jesus, and actually ito ang dahilan kung bakit nag-utos si Jesus. Kaya merong, therefore, go and make disciples. I am your boss in this company, therefore you have to attend all meetings. Ako ang principal ng school na to, therefore sundin mo ako sa mga policies natin sa school na to. I am the owner of this business, therefore papasok ka sa lahat ng openings natin, ng schedules natin. I am the King of Kings, therefore go and make disciples. Nagigets niyo po yung sinasabi ni Jesus? Hindi siya nag-uutos bilang kaibigan natin. Yes, He is our friend. Yes, He serves us. Yes, He is our Savior. Yes, He is our comforter. Yes, He is everything that is good and perfect. And at this very moment, nagbibigay siya ng utos as our King. Therefore, because He is our King. Pini-emphasize nito yung kabigatan ng utos na to. Kaya, yes, totoo, ito yung Great Commission. Dahil in-emphasize ni Jesus, ako ang hari ng hari. Ako ang hari, naghahari, na sa akin lahat ng kapangyarihan sa kalangitan o sa kalupaan. Pagdating natin kay Pablo, sabi ni Pablo, kahit sa ilalim ng kalupaan, kung saan nag-lurk yung sea monster, at least sa kanilang pananaw, kung saan yung chaos nandoon, naghahari si Jesus sa lahat-lahat. In order and in disorder, naghahari si Jesus at iniuutos niya ito. So makita natin mga kapatid, we are not just meant to attend or to identify ourselves. Ako, Kristyano ako. Ganito yung church ko, no? We have to understand this powerful command given by our powerful King. Kung hindi ka makikinig, imagine mo na lang, kung hindi ka makikinig sa utos ng presidente, what happens? Or ano yung implikasyon nun? That you are not obeying the most powerful man in the country. Now imagine that you are not obeying the most powerful man in the most powerful country in the world. Hindi na natin babanggit kung anong bansa yun. Imagine the most powerful man in the whole world ang magbibigay sa'yo ng utos tapos hindi mo sununod. Now imagine the most powerful Lord and King in the entire universe. Tapos hindi mo siya papakinggan at susundin. So unang naiisip natin dito yung kabigatan ng utos na ito. Pero pangalawa, naiisip natin yung encouragement. At the same time, this encourages us because of the grace and power that is present. Dahil sino ba tong hari na to? Siyempre nandyan, makapangyarihan siya. But at the same time, we realize, kakamatay lang nito. At kaya namatay ito, dahil inalay niya ang kanyang buhay sa atin. So this is not just a powerful king. This is a king of providence. He's not just a king of power. He's a king that is merciful and just. He's full of grace. At nandyan siya, nagbibigay ng utos. At kung sasablay ka man, at kung meron ka mga kahinaan, asahan mo nandyan din ang kanyang grasya. And that power also enables us. So kumbaga, yes, mahina tayo when we are weak. He is strong. Nandyan siya. At i-wrap up niya ito sa dulo niya pang sinabi. Itong kapangyarihan na sinasabi niya, the powerful presence of this king will give his encouragement sa dulo ng sinabi niya. Pupuntahan din natin yun mamaya. But right now, remember when we talk about the Great Commission, meaning yung pinaka-importanting dapat
mission mo bilang isang Kristiyano dito sa lupa, ang nagbigay nito ay yung Panginoong Hari ng mga hari. Makapangyarihan sa lahat. And it is being laid out sa atin. Susundin mo ba? Bibigyan mo ba ito ng halaga? O satisfied ka na sa kung ano man ang narating natin? O ano man sa tingin natin what Christianity is all about? But this is indeed the last command before Jesus went to heaven. And ito rin siguro, I'm sure, ang magiging expectations niya sa atin along the way. Hindi lang pala siguro, ito talaga expectations niya sa atin along the way. Kaya nga sinulat pa ng mga apostol, ng iba pang mga biblical authors, the rest of the New Testament to guide us dito sa sinasabi niya. Ano ba sinasabi niya? Dito naman na tayo sa pangalawa. Kung kanina, it's about the authority given to Jesus. Let's go now to the assignment given by Jesus. The assignment given by Jesus. Ito yung gagawin natin habang naroon siya. Habang inaantay natin siya magbalik. The assignment given by Jesus. Makikita natin sa verses 19 to 20. At please, take notice kung ano ang main verb. Ang main verbs o yung pinakasentro ng action nito. Verses 19 to 20, ang sabi dito ni Jesus, go therefore. Now, we might think na baka ito yung main verb kasi may go, action yan, di ba? Nahawa na ako ni Kuya Ben sa English. Ano? Nag-i-English si Kuya Ben nung time na yun. So, ano dapat ibig sabihin ng verb? Ano? Hindi, joke lang Kuya Ben. Oh, hi Kuya Ben. But it is, go therefore, kapag tinignan daw natin ito sa Griego at tinignan ko sa Griego, noon pa man, ang implikasyon nito is not that, yes, go ka talaga somewhere else. Totoo naman yun, pupunta tayo sa ibang mga bansa, part yun ng ating Great Commission na magmi-mission ka sa ibang bansa, pero ang pinaka-basic lang naman ibig sabihin nito na go therefore. Is as you go along. Magtuloy kayo. Yun lang naman ibig sabihin ni Jesus. Ituloy niyo itong ginagawa natin. Go therefore. Push. Push lang. At itong inumpisahan ko na movement of a small, poor, weak group of people na ngayon binibigyan ko ng kapangyarihan. Tuloy niyo yan. Dayon. Go therefore. And dito papasok yung main verb. Yung main na utos. Go therefore and make disciples. Go therefore and make disciples. Make disciples. Now, of course, this will be the mission of us, of our church, of each individual, syempre. Pero titignan natin to sa ating tema na tayo mismo ang matatransform dapat. Natatransform dapat. So, ang implikasyon nito, mga kapatid, yes, mission natin ito. But at the same time, ibig sabihin, tayo rin na lahat na sumusunod kay Jesus, sa ilalim din dito. By becoming His disciples. Kung hindi ba man tayo disciples, kasi ang kausap ni Jesus nito, mga disciples. But tayo, ngayon, who claim to be the disciples of Jesus, we should be part of this process. Hindi lang to make disciples, but being sure that we ourselves are being His disciples. Kasi nga, ang pagiging disciple ay hindi one time, big time. Na parang, oy, tapos na yung kontrata natin, hindi mo na ako mauutusan. O kaya, oy, graduate na ako sa klase na yan. Okay, hindi na kita teacher. But being the disciple of Jesus is lifetime. It even costs your life. So sabi ni Jesus, go therefore and make disciples of all nations. The commission given to us is a commission of transformation.
Yes, it includes proclamation. Kasi magpuproclaim ka talaga na naghahari si Jesus. At sa kanyang paghahari, merong kabutihan, merong kapatawaran, merong kaligtasan at lahat-lahat ng benepisyo. Pero ang utos ni Jesus, magpasailalim tayo sa Kanya sa pagsunod sa Kanya. At ang pangunahing gawain ay maghatak pa ng iba na magpapasailalim sa Kanya at magtutulungan tayo sa proseso ng pagbabago, sila na hinatak natin at tayo na nauna sa kanila. Lahat kasama dito. Not just to bring more disciples, but to make sure that we ourselves are being His disciples. So the Great Commission is all about transformation. Masasabihin ng iba, oy, kaligtasan, ipipreach lang naman natin yan, hindi tayo magliligtas. Yes! Kasi sa totoo lang, hindi lang naman tutungkol sa kaligtasan. Tungkol ito sa buhay ng taong susunod kay Jesus. Kaya nga, make disciples, not make converts. Hindi lang tayo magtatapos sa isang tao na mag-identify na Kristiyano na siya. It doesn't stop there. At tayo rin mismo, which is the most important dito sa tema natin, hindi tayo dapat nagtatapos by identifying ourselves that we are Christians. Because the commission is about being disciples. To be transformed. Ang disipulo ay binabago. Binabago dahil natututo. Natututo at sinusunod ang natututunan. Pinapamuhay ang natututunan. Kaya, ang utos ni Jesus ay hindi nagtapos sa go therefore and make disciples. Ang utos ni Jesus ay go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, which means, maghahatak ka ng mga tao, magpapasailalim sa authority ni Jesus, magiging bahagi ng kanyang movement, ng kanyang komunidad, ng kanyang simbahan, and this baptism is right about, yun yung tinutukoy dyan, to be baptized into the church, into the family of God. At hindi pa nagtatapos nun. Kasi hindi lang pag-baptized, okay na. Hindi. Eto, sabi ni Jesus, teaching them to observe all that I have commanded you. Teaching them to observe all I command. Paano maging disciple? Well, magpapasailalim ka, magiging bahagi ka ng movement ng simbahan. Pangalawa, susundin mo lahat ng utos ni Jesus. Paano mag-disciple? Well, mangangalap ka, magpe-preach ka, at mag-iimbita ka ng mga tao, magpapasailalim kay Jesus at ibabaptize siya at tuturuan siya, hindi lang ng mga katuruan ni Jesus, kundi tuturuan siyang sundin ang mga katuruan ni Jesus. Is that clear? Na ang disipulo ay dapat nakikinig, natuturuan sa mga teachings ni Jesus at sinusunod ito. Therefore, may pagbabago. May discipleship na nangyayari. And when we talk about discipleship, this is not just one book or one program na magpapasailalim tayo. One time sa isang fellowship, ako ang naatasan na magbigay ng devotion at the same time magsalta about ministry, at ang tanong nila sa akin afterwards, Kit, ano ba yung discipleship program mo sa simbahan? Sabi ko, tapos na ako sa ganyang pananaw eh. Tapos na ako sa ganyang pananaw. Yung dapat meron tayong isang sinusunod na program para sa discipleship. Nakakatulong naman yun. Pero minsan yung mga methods, akala natin yun na yun eh. Nakapagdumaan ka sa program na yan, after that, disciple na. Minsan pa nga, nagiging cost ng kayabangan yun eh. Kasi dumaan ako sa ganitong phase, dumaan ako sa ganitong class. So ahead na ako sa mga kapatid ko. Kaso minsan, sablay sa isang area ng buhay. Minsan pa nga, yung mga discipleship program, pag sinilip mo, medyo malayo naman
sa tinuturo ni Jesus. Mga kapatid, ang measure, ang standard, ay ang tinuro ni Jesus. Sabi niya, everything that I have commanded you. But sometimes when you look at the most popular discipleship programs, wala masyadong kinalaman sa mga utos ni Jesus. Wala nga masyadong kinalaman even sa Lord's Prayer lang sa Matthew chapter 6. Wala nga kinalaman minsan sa Sermon on the Mount kung saan nandun yung mahalagang utos ni Jesus. So, nafu-fulfill ba talaga natin ang Great Commission if it's all about making discipleship through the teachings of Jesus Christ? Kung ang standard ng tinuturo natin is sabi ni Jesus, everything that I have commanded you. Kaya naman, hindi nakakagulat na kapag sinilip mo ibang simbahan, ibang-iba ang kultura. Hindi rin nakakagulat na kung tayo mismo mag-evaluate sa sarili natin, sa sarili nating simbahan, pwede din natin itanong, ito ba talaga ang teachings ni Jesus? Ginagawa ba talaga natin ang mga utos ni Jesus? Nasaan ba ang mga utos ni Jesus? Siyempre, nasa Matthew, Mark, Luke, John. Bihira lang naman yan silipin ngayon eh. Kasi wala doon yung saved by grace. Kasi minsan nakala natin, parang outdated yung teachings ni Jesus. Meron pang mga nagtuturo na hindi daw makakapagligtas yung teachings ni Jesus. Kasi daw, hindi pa namatay si Jesus nung nagturo siya. Ha? Paano naging outdated ang teachings ni Jesus? Dito, sumasablay na yung mga tao sa pag-uunawa ng Bible by taking too literally the rightly dividing the word of truth, na dinidivide yung teachings ni Jesus Christ into different dispensations and mga importance na less important ng Old Testament, less important ang teachings ni Jesus Christ, more important si Paul. Ha? Walang ganon. Dahil nung sinabi ni Paul, all scripture, sino nga ang nakakabisa doon yun? 1 Timothy chapter 3:16, all scripture is inspired or breathed out by God and is profitable for everything else na sinabi ni Paul. All scripture na sinabi niya, nung sinabi niya, all scripture is the Old Testament. And si Jesus Christ ay nagtuturo based sa Old Testament. So, kailan pa naging importante, mas importante at less importante si Jesus Christ? Now, baka some of you will be thinking, ano ba sinasabi ni Pastor Kit? Nangyayari po yun, mga kapatid. And sometimes, kapag hindi tayo aware sa mga discussions, and hindi nyo naman kailangan, pero kailangan nila maging wise to discern in the biblical interpretation. Sometimes, yung mga popular theologies these days is not really based on Jesus' teachings. At hindi man sasabihin na isasantabi yung mga turo ni Jesus. Yung mga turo ni Jesus naka-classify as social justice. Ay, wag niyong masyadong seryosohin yan kasi social justice yan. Woke yan kapag sinunod mo yung mga bahagi yan, pag masyado mong sineryoso yan. Ay, baka nagiging, na tayo, we are teaching to live by works kapag sinunod natin si Jesus. Kasi kapag sinilip mo si Jesus, yung mga utos niya talagang works. At first glance. At totoo naman. Pero sabi ni Jesus, bakit pagdating sa Great Commission, naging importante ang utos ni Jesus? Pero sabi ni Jesus sa Great Commission, teaching them all that I have commanded. Wala kang hihimayin. Wala kang iiwan. So, Pastor Kit, bakit nagbigay ng mga bagong sulat? Sila Paul, sila Peter. Kasi, sila na ang naghimay. Sila na ang nag-appropriate ng teachings ni Jesus sa mga simbahan na sinulatan nila. Mahalaga ang mga teachings nila because it teaches us also to contextualize the teachings of Jesus on different situations. Kung hindi ka aware dito,
Baka isipin mo na may mga turo si Paul na magkaiba-iba. Hindi magkaiba-iba. Iba-iba lang yung konteksto. Mapapansin niyo po yun. Kung aware kayo sa mga turo ni Paul, mag-iiba si Paul ng sinasabi about grace. Mag-iiba si Paul about sinasabi about faith in different occasions, with different contexts. Pero ang mas objective na sinasabi ay yung sinasabi ni Jesus. Ituro nyo sa mga disipulo na sundin ang lahat ng inutos ko. I have to emphasize this, mga kapatid, kasi aware man kayo o hindi, karamihan ng mga naglilipa ng katuruan disregards the teachings of Jesus. Worse, classifies Jesus as unimportant or as the old covenant. Which is sad. Kasi si Jesus mismo nagsabi, ituro niyo yung mga turo ko. Sundin niyo pa nga eh. Tapos ika-classify mo sa old covenant? Bakit? Parang biglang naging irrelevant si Jesus Dahil nakasentro tayo sa justification by faith ni Paul, which is the center of the gospel, sabi ni iba. Ha? Nasaan na si Jesus? Nasaan na yung all authority has been given to me? Nasaan na yung pagiging hari ni Jesus at the center of the gospel? Napunta na tayo sa making sure na ligtas ako at mapupunta ako sa langit pag namatay. Making sure na hindi ko naman kailangan gawin ng mga yan dahil ligtas ako by faith. We have forgotten Jesus. We have forgotten the teachings of Jesus sa totoo lang. When we talk about the Great Commission, sasabihin, yes, the Great Commission, mahalaga, sentro ng mission natin. What is the Great Commission? To evangelize, to tell people how to be saved, how to go to heaven when they die. Where is that in Jesus' teachings eventually? You will find out, no, those are not the center of Jesus' teachings. I have to emphasize this because walang ni isang Kristiyano ang magsasabing hindi mahalaga ang Great Commission. Pero maraming Kristiyano ang mali ang intindi sa Great Commission. Sabi ni Jesus, ang Great Commission na tinatawag natin is to make disciples and to be transformed by the teachings na binigay niya sa atin. Itong transformation natin, mangyayari. Itong transformation ng iba ay mangyayari. Itong transformation nating lahat ay mangyayari kapag we follow Jesus Christ, we become disciples of Jesus Christ, we're baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and then we are taught, tinuturo sa atin yung mga teachings ni Jesus Christ, and then sinusunod natin ang mga turo ni Jesus. All this transformation will happen when we follow the teachings of Jesus. Yes, we are transformed automatically sa pananampalataya natin. We are justified by our faith. Tinatawag tayo na holy saints sa pananampalataya natin kay Jesus. But when it comes to transformation, it will not happen when there is no learning and living out the teachings of Jesus. Walang ganon, mga pare. Walang mangyayaring pagbabago kung walang feeding ng turo ni Jesus, kung walang pamumuhay ng turo ni Jesus. Kaya kung ikaw isang Kristiyano, na linggo na nga lang, hindi mo pa pinapahalagahan yung preaching, linggo ka na nga lang nakakarinig ng salita ng Diyos, ay anong inaasahan nating transformation? Di ba? Hindi na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi na tayo nakakarinig ng any word of God throughout the week. Tapos pag Sunday, hindi pa natin sisiseryosohin ng preaching, anong teaching them to observe all that I have commanded na mangyayari? Tama po? I'm not inventing things. This is what Jesus Christ is saying to all of us, mga kapatid. And I myself is guilty about this. Kasi I'm sure hindi lahat ng teachings ni Jesus Christ na ako consider ko pamuhay. But this is a collective realization and a collective guilt and a collective repentance dapat na gagawin natin when we realize we are not really
observing everything na tinuro ni Jesus. Na napakaliit pala ng pananaw natin sa Great Commission. At pati yung transformation o pagbabago ay sinasantabi natin. Dahil saved by faith naman tayo, wala na akong kailangan gawin. Wala nga ba? Pagdating sa transformation, sabi ni Jesus, hindi lang sa meron, kundi gagawin nyo dapat ang lahat ng tinutos ko sa inyo. The Great Commission is all about the authority of Jesus and the assignment na binigay sa atin ni Jesus Christ. Pabigat ng pabigat kapag inunawa natin talaga ang Great Commission. But at the same time, itong kabigatan, isa-sandwich na, i-close niya ng napakaganda, napaka-comforting na encouragement. Kasi hindi magtatapos ang Great Commission sa authority given to Jesus, sa assignment given by Jesus. Nagtatapos ito sa the assurance given by Jesus. Dahil sa verse 20, ang sabi ni Jesus, lo, or behold, or hear me. Seryosohin niyo to. I am with you always, even to the end of the age. Na even to the end of the age implies na hanggang sa pagbabalik niya. As this time of eternity sa buhay natin na ito magtatapos, at sa pagbabalik niya, He is with us. It means yung Holy Spirit, God Himself is with us to the very end of the age. He will be with us. Unang encouragement dito ay siya mismo ang mag-oversee ng pagtatransform natin. Na nandyan siya. Nakatingin. At hindi lang nakatingin, kumikilos sa ating pagbabago. He's not distant. He's here. And when we desire to be changed, when we desire to be transformed, when we follow Jesus and, Lord, tulungan niyo po ako magbago. Nais ko po kayong masunod. Nais ko po kayong makilala pa. Nais ko po maging talagang totoong, seryosong disipulo mo. And yes, He is there. I am with you. Sabi ni Jesus. At the same time, He is empowering us. He is encouraging us through the Holy Spirit. Hindi lang siya nagmamanage bilang manager. Siya mismo nagbibigay sa atin ng kakayanan. He equips us, kagaya nung lesson natin last time about sa Ephesians, anong community of the church, that we are all called to serve, but He also is the one who gives us the gifts. Hindi lang siya nagbibigay sa atin ng kakayanan, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan habang tayo ay imperfect, habang tayo ay mahihina, habang tayo ay nagdududa sa ating mga sarili. Nonetheless, God empowers us. He is the one who empowers us. Sabi nga sa Philippians chapter 2. Sabi niya, sabi ni Paul, with all, ano nga ba sabi ni Paul? Yung may nanginginig pa, sundin mo siya, work out your salvation with fear and trembling. Because it is Him. It is His power who gives us the will to work. Yung desire and yung deed. Yung kagustuhan at yung kakayanan na maglingkod o sundin siya o kumilos sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa atin when we desire to be His disciple. Take note, sinabi niya to. I'm not saying that God will not be present to all Christians. He will of course, in some ways. Pero itong assurance niya is specific dito sa Great Commission. Sabi niya, gawin niyo to. Make disciples of all nations. Baptize people. And then teach them to observe everything all that I commanded. And I will be with you.
there's a sense that Jesus or God is present. Kahit nga sa mga hindi naniniwala sa Kanya, He's present. He's everywhere naman. Pero this assurance of His presence, of His power, of His provision, of His encouragement, of His patience to be with us kahit sa mga weaknesses natin, sa mga pagkadapa natin, from time to time, nakakalimot at nagkakasala tayo, bumabagsak pa rin tayo. Pero yung assurance na nandyan siya, hihilain niya tayo, pupunasan niya tayo, bibigyan niya tayo ng kalakasan para sumunod at magpatuloy lang. Is specific para sa mga disipulo at sa mga nagiging disipulo. This is not an assurance given to people who will say, okay naman na ako. Hindi ko na susundin ang mga utos ni Jesus. Of course. Di wala rin talagang ibibigay sa iyo, nakakayanan o encouragement. Ayaw mo eh. No matter how sovereign the Lord is, He has all the power to make you do things that you don't want. Pero rebellion, ayaw mo sumunod, then you don't have this assurance. We don't have this assurance. It is a mistake to claim the sovereignty of the Lord by continuing to be rebellious. Na parang, ligtas naman ako. Ililigtas ako ni Lord kahit hindi ko siya susundin all throughout my life. Make no mistake. That's why maraming warning sa Hebrew about that. Kasi ibig sabihin, hindi ka naman talaga kay Jesus. Hindi ka naman talaga disipulo ni Jesus kung ganyan ang iyong paningin. Kundi, ang disipulo ni Jesus ay nagpapasailalim sa pagtuturo at sumusunod sa mga katuruan ni Jesus. Now, this is not being saved by works. This is being saved by grace and accepting all the grace na binibigay ni Jesus kasama yung transformation, kasama yung presence ni Lord all throughout our lives. Mga kapatid, the Great Commission, bago pa natin isipin kung paano siya sundin, dapat isipin natin kung paano tayo mismo, ourselves, can be part of that discipleship, of that transformation. Kasi ang konteksto nito, nung binigay ni Jesus ito, sinabi niya, make disciples, He's giving it indeed to real disciples na na-test na ni Jesus. Not just to the 11, but all the other hundreds of disciples na sumunod pa after nitong pangyayari na ito. But to us right now, I cannot certainly say who is a disciple or not. So I'm giving you this challenge. Ikaw ba, kapatid? Are you a disciple of Jesus? Do you want to be transformed by this discipleship? By this hearing the teachings of Jesus? Napapakinggan mo, napapakain ka ng kautusan ni Jesus at ipinapamuhay mo ito. Ngayong mga araw, mga kapatid, these days, Christians tend to be more excited to identify themselves by what theological system they belong to or which Christian celebrities or influencers they follow or which popular church they belong to. Tama or mali? Mas excited magkwento ngayon ng mga Kristiyano kung anong theological system ang pinanghawakan niya. O ba, Calvinist, Arminian, Provincialist, o ano pa man. Mas excited magkwento, mas kaibigan ko to si ano eh. Yung mga sikat na mga Kristiyano. Kaibigan ko to si ganito. I belong to this mega church or to this small church pero sobrang effective and powerful. I belong to this church. You cannot erase that dahil sa karamihan na nakakausap kong ibang mga Kristiyano, either of the three, among these three na binanggit ko, ang madalas, ang mas excited silang ikwento. Sometimes pa nga, magbabanggit sila ng mga abbreviations as if alam mo agad automatically kung anong simbahan yun. O magbabanggit sila ng category o mga theological terms as if maintindihan agad yan ng normal na Christian. But because they're excited to tell about their theologies, they're excited to tell about, kilala ko tong Kristiyano na to. Sorry, hindi ko po kilala, pero di dapat kilala mo to. Kaibigan ko to. Connected ako dyan. Network ko to si ano. At ito yung simbahan ko. Ito, 3 letra na pag binanggit ko, dapat alam mo.
So ikaw na galing sa maliit na simbahan na hindi kilala, tatanungin ka, ikaw saan simbahan ka? Diyan lang sa may Quezon City, community church, maliit lang kami. You don't have to know the name. Napunta na po ba kayo sa ganyang kalagayan? Na tinanong kayo kung anong pangalan ng simbahan mo? BCFC. Ano ba yun? Kahit i-spell ko, hindi mo pa rin naman maintindihan. Basta, community church kami. No, dapat naman hindi ka mahiya. Pero kasi nalalagay ka sa alanganin to tell about your church as if kilala rin nila. Kasi nung nagsabi sila, unfortunately, kilala mo yung simbahan nila. At ang next mo pa yung question, saang branch? Diba? Tapos minsan, ako sinasabi ko lang, pare-paliwanag, pareho lang tayo. Minsan pa naman yung mga nakausap ko, alam nila kung anong simbahan sila, pero hindi nila alam kung anong denomination sila. Hindi nila alam kung anong pananampalataya na they belong to. So, kailangan ako pa ang magpaliwanag sa kanila. Ako na nanggaling sa simbahan na maliit, ako pa magpapaliwanag sa'yo kung anong affiliations mo bilang isang malaking simbahan. Sa totoo lang po, lahat po tayo nasa ilalim ng ganito. At lahat po tayo nasa ilalim ng PCEC. Minsan ako pa magpapaliwanag. No? At sa loob ng PCEC, nagtutulungan tayo sa mga ganitong missions, sa mga ganitong mga ministries. Ano? Minsan ako pa magpapaliwanag. Kasi yung mga bagay na yun na dapat alam nila, ay hindi nila alam. Kasi mas excited tayo to identify ourselves to which popular church we belong to. We're excited to explain to people to which theological traditions we belong to. We're excited to tell other people to which or to whom to yung mga popular na mga Christian celebrities or Christian pastors or Christian influencers that they are connected to. However, mga kapatid, to hear testimonies of transformation, yung makapakinig ka na ako binago ni Lord, bihira na lang yan sa ngayon, sa panahonan. At least in my experience. Bihira ka na lang makinig ng pagbago mo nakilala, magkukwento siya, ganito ako binago ni Lord. Ganito yung mga natutunan ko sa mga teachings ni Jesus Christ, and by God's grace, I followed. Even through my weaknesses, even through my weakest point, even sa mga pagdududa ko, sinamahan ako ni Lord. And I will not be like this without God's presence in my life. I am being transformed by the Lord. Bihira ka na lang makakarinig ng ganyan. And buti na lang, I can say that kilala ko kayo. Kilala ko kayo. And hindi nyo na kailangan sabihin siya, Pastor Kit, ganito po kasi ako binago dahil may idea ako sa mga buhay ninyo at kung paano nyo nakilala ang Panginoon at paano kayo binago ng Panginoon. Pero you will hear this. You will experience this in the many Christians na may encounter natin. At baka tayo rin, baka guilty din tayo of doing the same. Pero may experience natin to sa atin o sa ibang tao that we are more excited to tell about other things aside from or besides the more important thing kung paano ka sumusunod kay Jesus sa mga panahon na to. Minsan pa nga, mas excited sila magkwento kung paano sila mas kumikilos o paano mas marami sila nagagawa, na-achieve. Di ba? Na hindi naman dapat ang point ng ating pagmamalaki. Kundi ang mapagmamalaki dapat natin ay kung paano tayo binabago ng Panginoong Diyos sa ilalim ng Kanyang grasya. Being a Christian means a follower of Jesus, mga kapatid. And being a follower of Jesus, it means we are being transformed. Ano yung pagbabago na yan is an essential outcome of being a Christian. An essential evidence that you are indeed in the path of discipleship, of following Jesus. No amount of associating ourselves with Christian trends or tradition can replace that. No trends, no tradition, but transformation. We are meant to be transformed into the image of Christ.
Ano nga sinasabi sa Romans chapter 8? Bago pa dumating yung all things work together for good for those who love God. Sinasabi ni Paul doon, we are conformed. We're being conformed to the image of Christ. The renewal, the restoration, the reconciliation, the transformation that is being done by the Holy Spirit in us. And our part, yield. Sumuko tayo at sumunod sa Panginoon. We are meant to be transformed into the image of Christ by God's grace, of course. And yet, through our own commitment to follow the path of Jesus and be changed by His teachings. Be changed by His teachings. Now, this is my challenge, mga kapatid. After this, or this week, or kung masustain throughout your life, silipin niyo si Jesus. Paano ba siya namuhay? Kasi yun ang sinasabi niya. Sundin lahat ng inutos niya. And maging yung pamumuhay niya ay utos niya. Kasi nga, susundin daw dapat natin siya. Look at Jesus. Hindi lang sa isang pangyayari, sinilip mo lang siya ngayon, kukuha ka lang ng libro about Jesus. But always look to Jesus. Ano bang sinabi ni Jesus? Sino daw siya? Ano ba yung mission niya? At ano ba yung ini-expect niya sa atin, sa mga disciples niya? Look at Jesus. Sino siya pagkasama ang mga mayayabang? Sino siya ang magkasama ang mga nagsasabing sila lang ang masusunod? Sila ang makapangyarihan. Sino siya pagkasama ang mga mahihirap? Anong ginagawa niya pagkasama ang mga mahihina? Anong ginagawa niya pagkasama ang mga nagugutom? Anong ginagawa niya pagkasama ang mga namamatayan? Anong inuutos niya sa mga pagkakataong may tension ng kahirapan at ng kapangyarihan? Ano ba talaga ang kalooban at katuruan ni Jesus? That's my challenge. Unless tignan natin yan, hindi natin masasabi that we're in fact being taught by the teachings of Jesus and therefore have this opportunity to observe all that He commanded us. Unless we turn to Jesus and look at His life and His teachings, therefore, itong therefore na to na sinasabi natin Great Commission ay mahirap na masa atin o mapangyari sa atin at mapangyari sa iba. We can never be faithful to the Great Commission without hearing and following the teachings of Jesus. I will always emphasize that because that is given by someone who claimed to be the most powerful king in the whole cosmos, in the whole universe. Again, sabi ni Jesus, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them not just to hear, but to observe all that I have commanded you. And His assurance, I am with you always, even to the end of age. Imbitahan ko po kayong lahat tumayo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtuturo, patuloy na pagsama sa amin, at pagbibigay ng kapangyarihan, kalakasan na masunod ka. Panginoong Diyos, napakarami po na aming mga pinagdadaanan each day. We have battles that we face, and we have more struggles in our own. And even sa mga pagsunod namin bilang isang Kristiyano, marami rin po mga hadlang, Panginoon, at mga challenges din. But we trust that you will continue to bless us with your grace so that we can continue on being your disciples. Sundin ka, Jesus. Magpasailalim sa inyong paghahari at ipamuhay ang inyong mga inutos sa amin.
And of course, magagawa lang namin ito if we indeed surrender ourselves and realize, first, wala naman kami magagawa, Panginoon, without your grace. Wala naman kaming kakayanan at kapangyarihan sa totoo lang, Panginoon. But we are empty vessels. All that we have achieved, all that we can, and all that we have, wala yun, Panginoon, kung hindi ang inyong grasya ang magbibigay sa amin. The energy, the power, the motivation that will sustain us, that will ignite us, that will encourage us to obey you. So Lord, we are all here. And we are saying to you, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We believe in you. We trust in you. You are our Savior, Lord. It's all by your grace that we are saved, that we are assured of life after death, and even of the life after death, which is the resurrection and the restoration of all things, and the life where we meet you when the new heavens and the new earth will be one, and you, our God, will come down from heaven to live among us and to rule. And you share that power among us so that all the children of God will rule throughout eternity by the power and authority that you share with us, by the holiness that you will share with us, by the perfection that you will share with us. And by that time, you will wipe away all weaknesses, all pain, all tears, all our sorrows, and brokenness and hopelessness of this world. Pero sa ngayon, Panginoon, yes, here we are, Lord. Yes, we want to follow you. We want to be transformed by your grace. And we want to hear all your teachings and follow them. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit maraming pagsubok, kahit maraming kakulangan o kahinaan sa amin at sa paligid namin, Panginoon, we will follow you. We want to be transformed by you. We want to be conformed into the image of your Son, Jesus. We want to have that new humanity. We want to wear the new man. Gusto namin isuot sa amin ng bagong creation na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. Dahil una pa naman, ibinigay niyo to sa amin, Panginoon. And now you want us to live that out slowly but surely by your grace. And as we follow you. So Lord, please, as we surrender our lives to you, Lord, we also surrender our problems. We surrender to you lahat ng kakulangan na, lahat ng kahinaan namin, lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. We surrender to you, Panginoon, lahat ng mga paghihirap sa pamilya namin, lahat ng mga instability na pinagdadaanan namin personally, lahat ng mga pagdududa namin, lahat ng mga struggles namin, be it mental, emotional, relational, social, personal, or physical, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman namin, Panginoon, sa mga kahirapan at pagkaubos ng mga resources namin, Panginoon. Lord, be with us, empower us. As you have said that you will be with us. You will be with us, Lord. And we claim that promise as your disciples because you have given that to us. And we will do our best by your grace. And Lord, bilang isang simbahan din, Lord, we want to follow you. We want to place you as our King in the midst of us. We want to honor you as our sovereign Lord. Because you are Lord of all. You deserve of all our worship and praise. And you deserve to be followed.
You deserve to be respected, honored in our lives, in our church, and all our resources, all our ministries, all our money, all our time belong to you. So be it unto us, Panginoon, sa iyong kalooban, how we manage our resources in our family, how we manage our money to our personal needs, how we manage our money to give it to ministry and to give it to people, to share with our brothers and sisters, to the needy, to the people who have undergone through trials. And be it unto us, Panginoon, na masunod namin yung kalooban sa lahat naming kakayanan at kalakasan namin to serve your church, to serve our families, to serve our brothers and sisters, to be faithful husbands and wives, to be faithful parents, to be faithful brothers and sisters, to be faithful to you as we serve and love our neighbor as you have loved us. Lord, lead our church. Alam niyo po, Panginoon, ang mga kahinaan namin simbahan, Lord, wala po kami may pagmamayabang. We are struggling sa finances namin, Panginoon. Marami kami mga struggles dahil kahit yung mga leaders namin, Panginoon, inaatake ng mga trials and mga temptations, Lord. Kahit yung mga members namin, makanya-kanya kaming struggles, Panginoon. But we are your body. And you are head. And you will serve us throughout our lives. Because you have served us with your life. You offered your life for us. You washed us as your bride. You cleansed us from all the blemishes and spots. We are already clean. And we are being clean. We're continuously being transformed, Panginoon, by your grace. And thus we follow you. So Lord, lead your church. This is your church, Father. Tulungan niyo po kami sa mga ministries namin, Panginoon, sa mga mitiin namin, na abutin pa ang nakakarami. Natulungan ng mga kabataan, ng mga bata, Panginoon, na makilala ka sa kanila mga murang edad. Na mapaglingkuran ng mga kababayan at kalalakihan ng mga pamilya, mga kabataan, Panginoon, to know you, our King, and to follow you, and to proclaim of this mighty and merciful King, so that marami pa pong mga tao na hindi nakakilala sa inyo ay luluhod, sasamba at susunod. And in our presence, our humble and small presence in this community will be a beacon of hope, a light that will point to you, that will show the goodness of our God, of our Father. At kahit sa kabuuan ng komunidad o kung saan man kami dadalhin, sa bansang ito, sa iba pa man, Panginoon, people will see the glory and goodness of our Father in heaven. That we can be salt and light. That through our good deeds, people will see that there is a Father in heaven who longs for this broken world to be whole again. Who longs for this whole creation, all the nature, all humanity, all things that He created good will be brought back into goodness again, Father. And we, His church, will be His hands and His feet, His body that will carry out the mission here on earth. So that we can together pray and work together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your kingdom come. And your will be done on earth as it is in heaven. Allow us, Lord. Help us, Lord. Thank you, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus.